And then sa mga pupunta po dito mga bossing ko, wala naman po sa pilitan. Once na ang sasakyan na bili mo ng 150, kahit pa parang may 50 or 100 ang sobra dyan. Kaya nga Boy AC Garage number 1 di ba? Isa sa mga pinakasikat. Hi everyone! Lumalabas pala na marami pa palang naloko itong si Boy AC Bulwak at hindi lang ito nakuhaan ng video. Dahil sinasabi niya na sana pala hindi niya na-i-upload ang video doon sa adventure. Sa video na ito ay panoorin natin kung gaano kadelikado bilhan ng sasakyan itong si Boy AC Bulwak. Panoorin natin ang video na ito. Nagsimula ang video sa pagsasabi ni Boy AC Bulwak na hindi naman daw niya pinipilit ang mga bibili sa kanya. Tapos mga boss, gusto ko lang din paalala sa inyo, sa mga magpupunta dito, ulitin ko lang Arahin. And then sa mga pupunta po dito mga bossing ko, wala naman po sa pilitan. Kumbaga kung may magustuhan kayo dito, i-check nyo rin naman yan. Tayo naman dito mga bossing ko, hindi naman tayo para magbenta ng sakit sa ulo na sasakyan, di ba? Lahat yan mga bossing ko, ginagawa natin kung may issue yung sasakyan. Kasi mga boss, ito kwento ko lang sa inyo. Ang pagbabayan sila, syempre hindi naman madali yan. So ngayon, hindi na ako magpapakita ng mga hindi maganda sa social media, yung mga ganong kasi gusto ko lang din maging transparent, so hindi pala okay. Pero at least, di ba, marami tayong natutunan sa nangyari. Ako rin, marami, sobrang dami rin yan, sobrang lawak. At talagang, kay Makagago, big shoutout din sa'yo, idol. Talagang matagal ko na pinapanood yan. May mga, eto kasi, si natin, idol Makagago, nasa scene talaga ng yan. Kumbaga, siraan talaga ng buhay yan Pero ngayon, iba na strategy ni Makagago, talagang okay na rin. Kumbaga, talagang bumait na rin talaga. Idol dyan kay idol natin, talagang okay din yung mga sinabi. Yung mga sinabi kagabi. Nanood din kasi ako sa kanya Talagang meron din Hindi naman daw maiwasan na magkaroon ng sira ang sasakyan. Pero mali kasi dito si Boy AC Bulwak. Kasi dapat ay meron siyang maayos na mekaniko para kung magkaroon ng sira ay magagawa ang sasakyan. Hindi yung siraniko na baguhang bata na parang naglalaro lang. Tunan. Ako naman mga boss, hindi naman ako masamang ugali, hindi naman ako para maging bastos sa kliyente. Ako naman sa sobrang dami na nating nabentang unit, hindi rin madali, di ba? 6 seats, 8 hits, ayun, gaya nga ng sinabi, second nandyan, talagang sa 5 mabibenta natin sa loob ng isang araw, meron at merong talaga dyan. Hindi maiiwasan na magkakaroon ng sira. Pero, mga boss, lagi ko naman sinasabi sa inyo na ang mga unit namin dito, hanggat kayang puliduhin ng 101%, di ba Doy? Talagang pupuliduhin natin yan. Alam nyo ba, yung binabash nyo na si Loward, mga boss, sa mga basher ko dyan, pag yun pinakita ko sa inyo lahat ng mga nagawa nun, tangina na mabibigla ka rin bilang sa ganong edad, talagang natuto na rin talaga sa pagmemekaniko. So, ayun, big shoutout nga rin pala kay Loward. Yan, chief mechanic ng AC Garage yan. Ipagmamalaki ko talaga yan. Talagang malupit naman yan at marami na napatunayan sa akin yan. Sa inyo, sa mga hindi nakakilala sa kanya, hindi nyo talaga malalaman na mahusay na mekaniko. Pero para sa akin mga boss, sa akin sa tinagal-tagal na natin siya pagbabayang sale. So, pasensya na sa lahat ng mga taong nadamay. So, sa ginawa Nagsisisi naman si Boy AC Bulwak na naipost yung video nung adventure, pero paano yung iba na hindi na videohan ni Boy AC Bulwak na pinagsamaan din niya ng ugali? Nagawa ko doon sa pag-post kita. Actually mga bossing ko, ako naman po nag-post noon. Pero sa unit mga bossing ko, unang-una doon pa lang sa unit na yon, hindi ko rin naman na para i-post yung kaganapan na yon, di ba? Kung alam ko ikakasira ko rin, di ba? Ako nag-post na yung kay Tatay, Doy. Kahit magsalita ka, okay lang. Reply mo lang ako. Ayun, bali, ako nag-post noon, so humingi na rin ako ng pasensya kay Tatay, kay Idol sa F2A, pasensya na rin. Hindi, sagot lang din ako, wala naman palang sinabi sa akin si Idol na masama. And big shout out. So ayun, bali, humingi rin ako pasensya sa lahat ng mga followers dyan na naging toxic ang Facebook world ni AC Garage,
Hindi ko naman kagustuhan din na ganun, lumaki ng lumaki yung issue. Wala, hindi talaga natin naasahan yung mga ganung bagay. Talagang lesson learned talaga, no? Tsaka hindi ka rin talaga po pwede magbitaw ng mga ilalabas ng mga convo, mga ganun. Ayun, bali gusto ko lang din mag-react naman kasi napanood ko yung Dahil posibleng madamay sa kaso itong si Boy AC Bulwak, ay tila natakot siya at humihingi ng pasensya sa F2A Cars upang hindi maisama sa kaso si Boy AC Bulwak. yun nga yung reaction ni F2A. Ako naman mga bossing ko, ang sa akin lang naman, small time business na lang naman tayo, di ba? Hindi na, kung ganun pwede naman na, di ba, hindi napansin para katulad niya, nagkaroon lang din ng problem. Pero ayun, gaya nga ng sinabi ko mga boss, tapos na yon, back to the reality, back to pagbibenta na ng sakyan, back to good vibes na tayo mga boss. Lahat gagawin na natin yung mga So ayun, bali mga boss ko, pasensya na sa lahat. Naghumingi ako ng pasensya, sobrang gulo na ng Facebook world. So, hindi ko rin naman may kagustuhan yung lumaki ng lumaki. So marami nang nag-content sa atin. Na tayo, kumbaga masama na tayo sa paningin ng mga tao, pero syempre sa mga natulungan natin dyan, alam nyo naman kung paano tayo magnegosyo ng pagbabayansil mga boss. Unang-una, hindi po ako naglalaro dito. Pinapakita ko lang lahat ng mga nangyayari na doy, no? Hindi naman daw pinapabayaan ni Boy AC Bulwak ang buyer, pero di ba hindi nyo inayos yung adventure at ang sabi ng siraniko mo ay radiator cap lang ang problema. For transparent lang naman talaga. Kailangan lang natin maging transparent. Pero mga boss, ulitin ko lang dito hindi naman kami para magpabaya ng buyer. Doy, alam mo yan Doy, di ba? Yes, sir. Parati yan rescue. Kumbaga rescue agad yan, one call away. Once na may nakabili sa amin dito, inabutan. Kaso syempre mga boss, pagka nadadala ka na ng tension or galit katulad nun, mainit na yung kaganapan, hindi na natin maiwasan yung mga ganung bagay. Talagang Kusa na lang talagang kusa na lang talagang lalabas. Katulad ng pinost ko, nakita nyo, bastos ako doon. Pero kung ano naman na ayaw ko masira, hindi ko naman na para i-post yun, di ba? Kita nyo naman kung paano ako naging totoo sa inyo. So ayoko na pala, hindi na pala ako magpo-post ng mga ganung sistema na balik-balik. Actually mga bossing ko, lahat naman ng nakakabili sa amin, syempre hindi naman perfecto yan. Kahit ngayon mga mamahaling sasakyan, mga modelo na, may aabutin at aabuting sira pa rin dyan. Kumbaga talagang hindi mo maaasahan talaga yan. Ito po yung mali kay Boy AC Bulwak dahil nagbibenta siya ng sasakyan na may sira at hindi niya sinasabing sira ito. Tapos nakalagay sa kontrata na in good working condition. May sakit Once na bumili ka na, ito payo ko na lang din sa mga bibili ng sasakyan. Once na ang sasakyan na bili mo ng 150, kahit pa para may 50 or 100 ang sobra dyan. Di ba? Para meron kang panggalaw sa mga dapat galawin. Na pag may nabot na sira, hindi mo isisisi sa napagbilan mo. Kasi ako mga bossing ko, ikukwento ko na rin sa inyo. Total, nandito na rin naman ako. Social media influencer, di ba? Vlogger, kuno. Ako naman mga bossing ko, masaya na lang naman ako sa ginagawa ko. At ito pa po ang masama, dahil kaya pala mura ang sasakyan ni Boy AC Bulwak ay may malalang tama pala ang sasakyan at hindi mo ito malalaman hanggang sa huli na ang lahat. Natulong naman talaga tayo, tapos mura nyo talaga nakukuha sa akin yung bawat unit na binibenta ko. Diba? Ganoon lang naman sa buhay Kumbaga, ako mga boss, kung naging garapal ako, lalo nung kalakasan ko mga boss, hindi lang ganito ang meron ako ngayon, diba? Pero ibig sabihin ko nga, gaya nga ng sinabi ko, kung ano man ang meron tayo dito, hindi rin naman natin pagmamay-ari. Tama. Di ba? Kaya kung ano yung meron sa atin dito, enjoy mo lang, enjoy life. Life is short. So, yun, lagi lang tayo mag-enjoy, huwag na maging toxic, huwag na tayo manilip ng buhay na may buhay ng iba. So, ayun, marami akong natutunan sa lahat ng nangyari. Wala. Tao lang naman tayo Kita mo naman. Yung pinost ko talagang sumabog lang. Ang video na dapat magpapahiya sa mekaniko na balak ni Boy AC Bulwak ay kabaligtaran ang nangyari dahil nag-backfire ito kay Boy AC Bulwak.
Pero paano kaya yung mga nakabili na hindi na i-upload ni Boy AC Bulwak na pinagsamaan din niya ng loob? So hindi ko rin naman yung pinapost na para ikasira ko. Kumbaga pinapost ko yun, bahala na kayo. Kumbaga taong matalino, kung matalino ka, maintindihan mo naman yun kung 'di ba, kung ano yung sistema na nangyari. So, yun. Pasensya na rin kung naging masama ako doon sa video na yun. Pero mga boss, alam niyo naman tayo pusong mamon tayo. Kumbaga hangga't kaya natin makatulong matulungan yung mga taong nangangailangan or nangangarap magkaroon ng sasakyan, hindi naman natin para pabayaan yan. Kumbaga, gagawin natin lahat. Kumbaga, kaya nga Boy AC Garage number 1 di ba? Isa sa mga pinakasikat dito sa mundo ng pagbabayad sale, di ba? AC Garage At yan po ang pag-amin ni Boy AC Bulwak na may sira ang sasakyan at kailangan yung gumastos ng 100,000 para ipaayos ito. Ang masama po kasi niyan, gagastos ka pa ng 200,000 tapos bibili mo pa yung sasakyan kay Boy AC Bulwak ng 180,000 pesos. Makakabili ka na po ng maayos na segunda manong sasakyan na bagong model pa. Hindi tulad ng sasakyan ni Boy AC Bulwak na talaga namang kaba at takot ang mararamdaman mo sa tuwing nasa biyahe ka. Kung ganyan din naman kalaki ang magagastos nyo, doon na kayo sa 5 years old car na sasakyan na nasa new model na. Mabibili nyo po yan sa mga bangko. Meron pong nagbebenta sa bangko na tinatawag na repossessed cars. Kasi kung gagastos din naman pala kayo ng malaking halaga sa mga kotse ni Boy AC Bulwak, doon na kayo sa repossessed cars. At least, hindi bumubulwak at tumitirik katulad ng binibenta ni Boy AC Bulwak. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.